Iginit ng kampo ni Vice President Sara Duterte na wala umunong kaugnayan sa kaso ang mga ebidensyang iniharap sa Kamara ng nagpakilalang bagman ng Vice Presidente na si Ramil Madriaga. At sa investigasyon naman ng NBI, lumalabas na posibleng 7 tao lang ang sumulat o pumirma sa 36 na resibo ng confidential funds. Saksi si Rafi Tima. Sir. Sa pagharap ng mga taga-National Bureau of Investigation sa House Committee on Justice, Unang findings po. iprinisenta nila ang resulta ng kanilang mga pagsusuri sa mga acknowledgement receipt na ipinapakita kung kanino napunta ang confidential fund ng DepEd noong kalihim pa si Vice President Sara Duterte pati sa Office of the Vice President. Kabilang sa mga inimbestigahan nila ang mga pattern at stroke ng mga pirma at sulat sa mga resibong ito, gaya ni Sally Rendon at Sheila Dado na pareho ang pirma pero magkaiba ang pangalan at sulat. Ang 4 naman na individual na ito, magkakaiba ang pangalan pero magkakamukha rin ang pirma. Sabi ng NBI, halos pareho ang stroke ng mga pirma pati ang manner of execution nito. Sa resibo ni Annalisa Zinio at Ken Naso, iisang tao lang daw ang nagsulat ng petsa ayon pa rin sa NBI. Yung patterns po of the letters and the figures dun sa handwritten dates reveal significant similarities din po, indicating that they were written by one and the same person. Sabi ng NBI, posibleng 7 receipt. tao lang ang sumulat o pumirma sa 36 na resibo na sinuri ng mga forensic examiner nila. Based on the examination conducted, there were groups of acknowledgement receipts that were written by the same person. 7 magkakagrupo po na bawat grupo, 1 tao lang ang sumulat. Aabot daw sa mahigit 4,000 ang mga resibo ng confidential funds noon ng vice, pero 36 na resibo lang ang sinuri nila sa opisina ng Commission on Audit. Ito lang daw ang pinili at binigay sa kanila noon ng Kamara. It was technically randomly given for purposes of examination. Some of them were not submitted for examination because there's a duplication already. Kinwestiyon noong nakarang taon ng mga mababata sa mga resibo ng confidential funds, kabilang na ang nakapangalan sa isang Mary Grace Piatos. Kanina, muling sinabi ng Philippine Statistics Authority o PSA na wala itong record ng kapanganakan, kamatayan o kasal. Maging ang mga pangalang Kokoy Bilimin at Milke Sikuya. Nasa mahigit 2,000 pangalan ang pinaberipika ng Kamara sa PSA at mahigit 1,000 rito ang mga walang record ng kapanganakan, kamatayan o kasal. So, ibig sabihin it's almost next to impossible na makita ba yung mga taong yan kung non-existent o existent yan. No? Sir, as I've mentioned po, limited yung information because it's only the name. So, I cannot say na 100% accurate yung negative results po. Pagkatapos namang tumistigo ni Ramil Madriaga, nagsagawa ng manifestation si Representative Paulo Marcoleta para questionin ang kredibilidad ni Madriaga. The testimony is entirely uncorroborated and rests solely on the word of a detained criminal suspect. You are touching on the credibility again. Ma'am, but And this is please, about the It has been amply discussed, Honorable Marcoleta, that even suspects are presumed innocent. Hindi pa po convicted si Ramil Madriaga, and he is entitled to that presumption. Ano lang po ang pwede kong sabihin, ma'am? Anything that is about, Ang that is nangyayari kasi contained dito, in the affidavit. Ang gusto lang pong mapakinggan dito kay kung ano lang naayon sa mga miyembro dito. Paano po yung mga posisyon naman na nasa kabila? Pinaalala kay Marcoleta na maaari lang niya itong gawin sa mismong trial at hindi sa pagdinig ng komite, kaya pina-strike out ang kanyang mga komento mula sa records ng pagdinig. Madam Chair, I move to strike out from the records the remarks of Representative Marcoleta There is a pertaining to the motion to credibility strike of the out witness. from the record pertaining to the statements pertaining to the credibility of the witness. Is there any second? Same has been seconded. Any objection? Hearing none, the motion is approved. Please strike out from the record all statements of the Honorable Marcoleta pertaining to the credibility of resource person Ramil Madriaga. Baka po walang matira doon, mama. Sana yung final lang kasi Please Wala nang- understand at that least the issues Filipino concerning people are watching credibility kahit na pina-strike out niyo yung mga must be statements ko. raised in the trial.
Sa pahayag naman ng kampo ni Vice President Sara Duterte, sinabi nila na napatunayan lang ng mga naganap sa Kamara na weakest link si Madriaga sa impeachment case. Hindi raw nito nasagot ang mga ebidensyang iniharap ng bise sa reklamong perjury laban kay Madriaga na nagpapakitang siya isang fraud. Anila, wala umanong kaugnayan sa kaso ang mga ebidensyang iniharap ni Madriaga, pero nilinaw niyang puro daw ito reimbursement at walang kinalaman sa anumang anomalya. Kasama kasi sa mga aligasyon sa Sabaya complaint na ilang opisyal ng DepEd ang nakatanggap ng pera mula 15,000 pesos hanggang 50,000 pesos mula mismo sa Vice Presidente. If I may just contextualize everything, Yes, please. Your Honor. Kasi there were several incidents na nire-reimburse ako, although hindi siya yung monthly, no? So that's why I had to really categorically say that these were reimbursements for personal expenses that I personally shelled out po. Ako si Rafi Tima, ang inyong saksi.